Pag dumadaan po yung rebulto ni Maria sa tapat ng bahay namin, sa 15th Avenue, kasi yung bahay namin nasa tapat ng kalsada, ihatid po yung rebulto ni Maria ron sa 13th Avenue. Pag nagiinuman kami ron, tinitigil ko inuman, kinakausap ko yung mga kaibigan ko, mga abogado, mga seaman, tigil muna kasi dadaan yung rebulto ni Mama Mary, magbigay-pugay tayo. So, ganun po ako kadeboto sa mali. At paglagpas po nila Mama Mary, tagay uli, toast tayo, inom tayo. So, respect yun, respect. Yung taong grotto, 14 na istasyon. Yung iba tumatalon Alam niyo yung ibig kong sabihin? Di ba, istasyon niya, pumunta kang Israel, yung Via de la Rosa, the way of suffering. Kinopia lang naman nila sa Israel yung grotto dyan sa Novaliches Yung ibang kasabay ko rin tumatalon, hindi ba hagdanan yan? 14 na istasyon, pataas. Yung iba, sabi nila number 1, maya-maya. Parang patintero, alam niyo yun? Ako, hindi ako ganon. Talagang, team talaga ako gumagawa ng kamalian. Para ako si Apostle Paul Yung obsession ko sa religion na kinamulatan ko, ganun po katindi. Si Apostle Paul, yung obsession niya sa Judaism, ganun katindi. Pinapatay niya yung mga follower ng the way ng Lord Jesus Christ. So yun yung buhay natin. Even though ang pangalan niya Paul, ako Renato, pero yung obsession, almost the same. Dinidepends ako yung religion ko. Yung aking ang kaibigan, na born again yun minsan sinyera niya ako, inaway ko, sabi ko, pinapainom lang kita, pag hindi ka tumigil, bubuhusan kita ng beer sa ulo. Ano sinasabi mong pagbabago? Ba't masama ba akong kaibigan? Inisa-isa ko yung mga piniinom ko sa kanya, binigay kong babae. Yung binalato ko sa kanya pag nananalo ko sa sugal, yung manok na pinakain ko sa kanya roon, sa manok na natalo ng kaaway namin sa bungero, yung binilang ko yung mga, alam niyo yung tinolang manok. Ano ba yung sahog doon? Papayang kulay green. Ita mo, ilang beses mong kinain yung papaya riyan, pinaluto ko yan, 7 kinain mo, yung manok, yung hita. Talaga inisa-isa ko yun. So sabi mo, magbago ko. Sabi ko, sobra ka naman, wala kang utang na loob. Yung pantalon mo, ako bumili niyan. Sabi mo sa akin, magbago ako. Naintindihan niyo po yun. Magmula ka ako na maging kaibigan kita, 13 taon, ako nagpapainom sa'yo. Sasabihin mo, magbago ako. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Sumagot ka, sasampalin. Hindi mo makakibo Totoo naman sinasabi ko. Kaya lang, sarado isip ko. Ang sinasabi ko, mabubuting gawa. Ang sinasabi niya, pagbabago. Pero yung mabubuting gawa na yun yung mabubuting gawa ng masama. Kasi tinuruan ko siyang lalong maglunoy sa kasalanan. So, ganun po ako ka-obsess sa akin pong belief. At sabi ko sa akin, sa susunod nating pagkikita, ayoko nang marinig sa iyo yung sinasabi mo sa akin, born again, born again. Kulang ka lang sa inuman kaya ka nagkaganyan Amen. Nahilo ka ako, Rosa. Inunan mong konting shock. Palitan natin ang stage dyan. So, ganyan po ako kadeboto. May grotto, isang istasyon, 30 minutes ako ron. Sabi ko, taimtim po talaga. Pwede ka palang deboto sa kamalian, wala ka naintindihan Tapos ang isang istasyon, 2. Yung iba po ron, 30 minutes, ako 3 hours pataas. Ganun po ako katagal doon. Yung iba, hinihingal na, ilalim may mga rayuma. Kaya ako talaga hindi ako hinihingal hanggang sa 14. Pag nakarating na ako ron sa itaas, punta kayong Novaliches, punta kayo, pero wala kayong pumasok ng grotto, mapapagod lang. Pag nakarating na ako sa itaas, sabi ko, pakiramdaman ko, nakapasok na ako sa langit. At pagkatapos noon, dadaan pa ako sa simbahan. Dadaan rebulto ni Maria, may tubig dito sa ibaba Nakuha niyo yun? Yung iba sumasalok doon, umiinom, kasi pag may sakit sila, yun po yung tradition, pag uminom sila, gagaling sila. Observer ako minsan si nanay dumating, may hika, may high blood, may epilepsy pa. Tapos ganito lumakad. Tapos sinalalayan ng apo niya. Amen. Tapos, may dalang plastic, lalagay lang tubig. Kinuha lang apo, pinainom sa lola niya. Kasi nga, ang belief, pag uminom, gagaling. Di ininom naman ng matanda.
observer ako, sabi ko. Tinignan ko kung si nanay gumaling, sabi ni nanay. Hindi gumaling eh. Pero sabi ko, mabuti na rin yun kasi yung kanyang uhaw, kung natugunan, ako naman sumunod. Sausaw ko naman yung kamay ko ron. Yung nga nangyari ron, kanya-kanyang sausawan ng kamay, para bang lumpia sinasawsaw sa suka. Sasaluan ng tubig, iinumin mo. Hindi rin naintindihan ng marami yun eh. Sabi ko, paano to naging holy water eh, ang daming kamay. Nawahan niyo ako. Kasi nga ang bilib doon, pag binasbasa ng pare, kahit maraming kamay yung nagsasasaw doon, yung iba maitim, iba may langis, iba walang manicure, iba tanggal yung cuticle, bagsak doon sa tubig. Eh, pag binagbasa ni Father Damaso yan, linis na yan. Eh, di, sausaw yung kamay ko. Tapos, anong sumunod? So, pakiramdam ko na, hugasan yung mga kasalanan ko. Ba't di kayo tumatawa? Parang hindi kayo dumanas nun. Ay, magpakatotoo kayo, hoy. Hindi ko pa alam, mas malala kayo sa akin. Bago umakyat ng 14 na istasyon, dadaan ako ron. Sa simbahan. Doon yung rebulto ni Mama Mary. Ang kinakagulat ko lang, pagpunta ka naman ng Santo Domingo, may rebulto ron si Mama Mary. Pero hindi sila magkamukha na rebulto rito sa Novaliches. Nag-iisip din ako eh. Kaya kahit nagiinuman kami at namumulutan ako ng kambing, iniisip ko rin, sabi ko, talaga bang si Mama Mary? Hanggang sa makatulog ako sa gabi sa kalasingan, iniisip ko, bakit ako hindi magkamukha? Tapos punta naman ako dyan, hindi din naman rebulto ni Mama Mary. Eh di boto nga ako eh. So, punta na naman ako doon. Mary, remember me. Tell Jesus about me. Tingnan na ngayon mukha ni Mama Mary. Nag-iisip ako talaga. Sabi ko, iba yung mukha niya ro sa Novaliches. Iba yung mukha niya rito sa Quiapo. Sabi ko, ano ito? Punta akong Baklaran. Last Wednesday. Yung iba, pag nilalagay ng abo ng pare sa noo, medyo inaangat pa ng pare yung ulo eh. Nakuha niyo yun. Kasi mayayaman, medyo mahihain yan. Ayaw nilang malaman, nilalagyan silang abo sa noo at nangungumpisal sila kay Father Damaso eh. Kaya nakaganon yung mga noo nun. Eh, naangat na sa Kristan yun eh. Ako, hindi ako ganon. Pag malapit na si Father Damaso, nakaganon na yung kamay at meron ng abo. Tawag nga ron as Wednesday. Eh ako, nakaganon na yung noo ko. Amen. Talagang yung buko, nakataas yan. Kasi gusto kong sumayad yung aborito eh. Pakiramdam ko, palabang ko sa mga deboche. So, may rebulto pa rin doon si Mama Mary. Tinignan ko na naman. Sabi ko, iba yung mukha ni Mama Mary sa Novaliches. Iba rito sa Quiapo, Santo Domingo. Iba rin doon sa Christ the King. Tapos iba rin dito sa Baklaran. Eh, pagkatapos na, inuman na kami. Eh, ako nga yung leader eh, kasi ako yung maraming pera bukod sa ako pa yung magandang lalaki. Sino sa inyo niniwala pag pangit ka, hindi ka pwedeng maging leader? Wala akong kausap dito. Kaya yung mga bumabasa na liblong leadership, ito yung buong meaning ng leadership. Lahat ng pangit, hindi ka pwedeng maging leader. Kasi miserable yung leadership mo. Paano gaganahan yung nasa ilalim mo, sumunod sa yung pangit mo? Nakuha niyo yun? Kaya ang ginagawang leader, yung magagandang lalaki, magagandang babae, mga taga-orat ang himala kasi may glory yan. Puno ng Diyos yan. Inuman na naman kami. Sabi ko sa mga kaibigan ko, tinanong ko na po talaga yung kaibigan ko, mga piskal, abogado, yung mga seaman, yung mga kaibigan kong mga sanggano, kasi lahat yung kaibigan ko eh. Iba't ibang klaseng tao. Napapagsama-sama ko sa inuman lahat yun. Kaya solminer ako nun eh. Kaya lang hindi sa Lord. Sabi ko, tulungan niyo ako kako rito. Kasi ako nagpunta ako na Baliches. Tumapat ako sa rebulto ni Mama Mary, ito kako yung ayos niya. Pumunta akong Quiapo.
Punta ako sa rebulto ni Mama Mary, iba ka ako yung mukha niya ron. Punta ako kakong Christ the King, iba ka ako yung mukha ni Mama Mary. Pagpunta ko ng Baclaran, iba rin yung mukha ni Mama Mary. Sabi ko, bakit ka ako? Hindi sila magkakamukha. Tulungan niyo ako kako kasi kahit sa panaginip, nananaginip ako, iba't ibang mukha ni Mama Mary. Eh, hindi po makasagot yung mga kausap ko. Sabi nila, no, Rene, kain ka nila ng pulutan, kalimutan mo na yan. Hindi sila makasagot eh. Eh, yung isa, lasing na. Sabi niya, ako alam ko sagot. Sabi ko, anong sagot? Sabi niya, apparition. Apparition daw. Sabi ko, tumigil ka, bubuhusan kita ng beer. Apparition, rebulto yun, hoy. Nakuha niyo ako. Ganun po ang buhay ko noon. January 12, 1986, lasing po ako galing nightclub. The Lord arrested me. Naglalakad po dyan sa Cubao, sa may Coronet, dyan sa may Araneta Center. Kasi ako yung may-ari niyan eh. Teritoryo ko yun eh. Kasi taga Cubao ako, dyan ako pinanganak sa Ortañez. Eh lahat ng fruits doon, amin. Talagang, dyan ako lumaki. Hanggang ngayon eh, pag-aari ko yan. Walang naniniwala rito. Lasing na lasing ako. Hindi kasi ako umuwi hindi lasing na lasing. Para sa akin, iinom ako ng konti, iinom ako ng marami. Parehas lang. Kaya kung inom akong konti, hindi na ako iinom. Talagang sinasagod ko yung gagawin ko kahit sa kasalanan. Pag nakipagkaibigan ako, talagang buong-buo yan kahit mali. Pag nagbigay ako ng tulong, buo talaga yan. May the grace of God, ni-reverse yan nang nakarating ako sa Kanya. Lasing na lasing ako, sabi ko. 26 years old. Kasi nagsimula ako sa kasalanan, 13 years old ako eh. Independent sa buhay, sabi ko. Pauwi na ako ng 15. Eh, kasi yung Coronet, 15 eh, mga ano lang yan eh. Pag nilakad mo, hindi ka lasing, mga 1 oras. Pag lasing ka, mga 2. May nagbigay ng brochure. Sabi ko, ano to? Sabi niya, basahin mo. Umalis ka sa dadaanan ko, bubugbugin kita. Nagawin ko po ng bahay. May nagsalita. Holy Spirit. Hindi ko alam na Holy Spirit yun. Sabi niya, basahin mo. Nasa ko siya. Tanggalasing ko eh. Kagaya po ng kandila pag dinadala kami ng nanay namin sa albularyo. Di ba may bakal yun? Tapos mainit. Tapos may kandila 3. Yung isa para sa kapre. Iba doon sa maligno. Yung isa para ron sa impacto. Dadasalan ng albularyo yan eh. Tapos ganoon sa bakal, di ba? Tapos maghuhugis tao lang. Sabi, ayang kapre yan. Taga-Cagayan Valley. Sabi niya, may kapre ng Cagayan Valley. Sabi niya, gumagala-gala. Nagpuntang Metro Manila. Namasyal sa NCR. Teka lang ang kandila. Nilimutaw na naman. Sabi niya, ayan galing sa Antique yan. Bisaya yan. Maligno yan. Sabi niya, ano yan? Namamasyal. Sa probinsya. Gusto niya makita yung NCR. Ika-3 kandila. Alam niya, ibig kong sabihin, mainit yung bakal eh. Lusaw ka agad yung kandila eh. Tapos may tubig, may basin. Bagsakan siya dyan. Hindi lumabas naman. Sabi niya, ito Tagalog to. Tagaluson. Sabi niya, duwende to. Yung 3 kandila, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos, operasyon na ng albularyo yun. Tapos lalawayan ka na. Amoy tuba, 4 lambanog yung albularyo. Laway. Hindi tatabilan ng COVID yun kasi malala na sa COVID yun eh. Lagyan ka ng abo sa noo. Yan, alam mo. Samayo yung lahat ng bakterya. So, yan na yan. Nalagay sa papel. Yung papel nung galing pa sa pinaglagyan ng tinapa eh. Hindi kayo kumakain ng tinapa. May ba pagka bibili ka ng tinapa sa naglalako sa kalsada, sa bangketa, di ba may papel? At doon nilalagay yung tinapa? Eh, yung nahablot ng albularyo.
Mukhang tinapay almusal niya na nagpunta kami ng nanay ko. At doon nilagay yung kandila. Alaman tayo naiintindihan eh. Pagkatapos, ayan na, ilagay mo to sa ilalim ng unan mo. 3 araw. Pag nag-crack na yung unang crack, yun yung duwending Tagaluson. Yung ikalawang crack ng kandila, yun namang malignong taga-Antique. Taga-Visayas. At yung ika-3 crack, yun yung Capri sa Cagayan Valley. Eh di, pag nag-crack na yan, wala na yung sakit ng ulo mo. Eh, yung ginawa ko roon sa brochure. Ilagay ko sa ilalim ng unan. Hinigaan ko. Minemorize ko siya araw-gabi. At doon ko nakilala ang Panginoon. Hanggang ihagi niya sarili niya sa akin at ang sumunod kong minemorize yung Bible. Kaya yung conversion ko, totoo. Isang encounter lang sa Lord. Kaya ako nagtataka ko sa maraming bishop at mga pastor. Ang daming umaating kongregasyon sa kanilang gawain. Hindi siya nababago. Hindi nila maipaliwanag at masagot kung ano ang dahilan. Ako alam ko. Na-encounter nila yung bishop at pastor. Si Jesus hindi. Believe me, Church of God, mga minamahal, Pilipinas. Minsan mo lang ma-encounter ang Lord. Kahit gaano kalalim ang sugat mo sa puso, gaano kalala ang gawa ni Satan, believe me, the Lord will set you free. Nang mapunta po kaming Singapore, first travel ko, abroad, nung pwede na pong bumiyahe. Yun po ay last year, month of August. Kami po yung nasa airport na dumating po isang malaking lalaki. Siya po si Bruce, taga Arizona, USA. Dami niya pong bit-bit na bagahe. Inawali ko ako po yung observer. Gusto ko pong makita ang mga tao because I love them. I want them to know the Lord. Friendly po ako. Sabi ko, ang dami mong bit-bit, hindi ka baka ako nahirapan. Sabi niya, Amerikano medyo ma-pride. Sabi niya, I can manage. Sabi ko, manager pala ito because he can manage. Gumiti lang po tayo. Usap po siya. Sabi ko, where are you from? My friend. Sabi niya, from Arizona, USA. Sabi ko, are you in vacation? No, I stay in the Philippines. But I'm planning to go back to my country because meron po siyang galit sa puso. Umara sa kanya na pagsamantalaan siya ng mga local government official sa isang bayan sa Rizal, kaya binenta niya yung property niya malapit sa lake, sa Laguna, na napakagandang lugar. At hindi na siya babalik. Na-disappoint siya. Kasi namantala ko po yun para magkaroon kami ng mahabang conversation. Kasi ang flight niya gabi pa kami, nung dumating kami ron, tanghali. Ang flight namin, hapon, siya gabi. Kaya matagal po siyang nandoon. Sabi ko, how's your life? Sabi niya, not fine, not good. Sabi ko, what do you mean not fine, not good? Ito po yung istorya niya. Sabi niya, meron akong 3 naging asawa, lahat divorce. Sabi ko, ano ka ako yung buhay mo nung bata ka pa? Sabi niya, puno ako ng hatred. Kako, kanino? Sabi niya sa father ko. Kako, anong reason? Lagi niyang binubugbog yung mother ko sa harap ko. At pagsawa na siyang bugbogin yung mother ko, ako naman binubugbog niya. Kako, yun ang reason kung bakit mo rin binubugbog yung mga naging asawa mo. Correct. Kung ano nakita ko sa ama ko, ginawa ko sa mga asawa ko. 3 divorce. Hindi po mahabang panahon yung pagsasama, maiksi lang. 3 divorce. Sabi ko, I sympathize with you. Kako, if you will allow me, I will give you the answer why you do that. Sabi niya, go on, talk. Kinuwento ko po ang Lord. Sabi ko, have you read your Bible? Sabi niya, I don't read the Bible.
What are you doing? I'm involved in a nightclub business. Do you succeed? No, I go bankrupt. Kalis pa rin po yun. Explain ko po sa kanya ang Word of God in detail, sa kanyang kasimplihan. Sabi ko, will you allow the Lord Jesus Christ to change you and to reverse that curse and turn that into blessing? Hindi po siya sumasagot kasi para sa kanya, per time niyang narinig yun eh. Magsi-70 na siya eh. Siyempre, Amerikano yan eh. Matalino, nag-aaral. Tapos may mga property. Tapos strong-willed. Ititigan niya na ako. Sabi niya, are you kidding? Sabi ko, no. I'm serious. At kinuwento ko naman yung buhay ko. Yung testimony ng life ko. Sa kapal ng presence ng Diyos, hindi na po siya makakilos. Masyado na po siyang convicted. Attracted to Christ and convicted sa salitang sinasabi ko. Then, nag-iba po siya. Nilig ko po siya sa prayer, pinatanggap ko sa Lord. Miyak po siya. Tapos niyakap ko, ang laking lalaki eh. Niyakap ko po siya. Amoy Amerikano. Tapos nakita ko po, dumudugo po yung kamay niya. Sinipsip niya po yung dugo. Sabi ko, you have a wound? Sabi niya, yes. Tumama raw sa maleta at na-scratch po yung balat. Sinipsip niya po yung dugo. Tapos kumuha po siya ng tissue maitim, tinapal niya para tumigil daw yung dugo. Nadurog yung puso ko. Sabi ko, Bruce, don't do that. Alala lang yung wounds mo. Sabi niya, this is the only remedy. No, that is not the remedy. Christ is the remedy. I will pray for you. Waan ko po yung kamay niya. Mutulo po yung dugo. Nilihans ko. Pinagaling po siya ng Lord. Nung una ako po yumakap sa kanya nung tumanggap siya. Pagkatapos ko po siya ipagpare, ako na po niyakap niya. Sabi niya, thank you so much. Ginawa ko po yung pangalan niya, yung messenger. Binigay ko po yung messenger ko, yung atin pong Facebook, telephone number, para ma-communicate po siya. At binilis ko po yung trip niya. Nang patay po yung biyanan ko, siya po yung nilibing sa libingan ng mga bayani, Port Bonifacio. Ando doon po ako. Naalalayan ko po si Nanay Ellen. Buntis pa po si Nanay Ellen kay Rachel noon eh, nang mamatay yung biyanan kong lalaki. Niyak si Nanay. Sundalo kasi yung aking biyanan. Ano po siya, sundalo ng South and North Korean War. Bayani po siya. Isa po siya sa napadala sa Korea para tumulong sa mga taga-South Korea against North Korea. Kasi alam niyo, isang nation lang yan eh. Nahati lang yan eh. Kasi ayaw nung South Korea na maging communist. Ayaw naman ng North Korea maging Christian. So, yun ang simula ng gulo. Tinulungan ng Amerika ang South Korea. Kaya hanggang ngayon, itong reason kung ba't galit ang leader ng North Korea mula sa lolo ng former president ngayon, hanggang sa tatay niya, hanggang sa kanya ngayon. At dinoktrinahan niya ang buong North Korea, ang lahat ng mamamayan, ng hatred against America. Kasi Amerika ang reason kung bakit natalo sila at na-separate ang South sa North. Kaya ang tingin ng leader ng North Korea at sa Amerika, sino man ang presidente ay monster, evil against them. Especially yung base ngayon ng US, malaki sa South Korea. And the South Korean government pay billions of dollars sa military presence ng Amerika na nakabase sa South. Kasi marami silang base doon. Nandoon yung mga highway po nila na panlaban sa lahat ng klase ng operation sa bawat bansa na nakapalibot sa Asia. Kasi depende ng Amerika ng democracy. At tapos na po yun, nangaral po tayo. Uwi na po kami ni Nanay. So, ito pong biyanan ko, meron siyang kapatid na colonel, military, the same time attorney. Mas pangaray ito ron sa biyanan ko. So, namatay po ito. Bago siya namatay, sabi ni Nanay, dalawin natin yung join ko sa veterans. So, kasi ano to ateista. Dahil Colonel matalino, lawyer pa, pilosopo, hindi nila masyaran kasi nakakatanda, panganay sa tatay niya.
tingin lang lahat sila takot. At simula pagkabata, yun siya. Kaya sabi ni nanay, tulungan mo ako pa kasi walang makasupil sa tiyuhin ko mamamatay na yun. Samahan mo ako, sharean mo. So pagpasok ko po ng Biluna, sabi ng tiyuhin niya, ikaw ba si Apostol? Sabi niya, agaw buhay na yung sa higaan, nakataas yung paa. Kaya ba nga Ikaw ba si Apostol? Opo. Nanonood ako ng program mo. Akong kausap dito. So, pinatanggap ko po siya. Tinalaw ng Lord yung Biluna, yung higaan niya po nalindol sa presence ng Diyos. Miyak po siya. Mapasalamat. Nawakan yung kamay ko. Namatay po siya. Pero ligtas. So nilibing din po siya. Doon din sa libingan ng mga bayani. At dumating po yung kanyang anak. Tumayo sa isang puno, hindi lumapit doon sa libingan. Madilim ang mukha, puno ng galit. At ang sabi sa akin ni nanay, nung nakaburol po yung tatay niya, binaliktad niya yung kabaong. Diyan sa may Project 7 sila nakatira. Dumating siya ron para baliktarin yung kabaong. At yung kanyang tatay na nasa loob ng kabaong, lumabas. Dahil binaligtad. Sa sobrang galit niya. At di ko na ikukwento yung kanyang background, pero murderer po siya. Nakikita mo yung mata niya, nanilisik. Yung puso niya, walang awa kahit konti. Puno ng sobrang puot. Hindi po siya lumapit sa kabaong ng tatay niya. Nakagano lang siya sa puno. Malaking lalaki. Nilapitan ko po siya. Walang lumalapit sa kanya Lahat ng mag-anak niya takot. Kasi nga murderer. Pero mo, baliktarin mo yung kabaong ng tatay mo. Hindi ordinaryong buhay yun. Mga kamag-anak na nakikilama ito, nagpulasan ng labasan sa takot. Binaligtad Pagdating, tinaubi po niya yung kabaong. Sino sa inyo naniniwala yung patay gumalaw? So, laki po ang lalaki, sabi niya po sa puno. Ayun po yung tatay niya, inilibing na. Sabi niya. Grabe po yung lisik ng mata niya, pulang-pula. Walang lumalapit yung mga kamag-anak niya, doon lahat, hindi lumalapit sa kanya. Sabi ko kay nanay, dito ka lang Sabi niya, saan ka pupunta? Ako pupuntahan ko siya. Naku, wag kang pupunta. Baka saktan ka niya. Hindi ko po si nanay pinansin. Sabi ko, diyan ka lang. Pupunta ako ron. Wag kang pumunta. Wag kang mag-alala, kasama ko si Jesus. Lapitan ko po siya. Ito po yung distansya namin, sabi niya sa akin. Ba't sa akin lumalapit? Yung po bang tono ng sobrang tapang na tao na walang kinakatakutan? Yung isang salita niya, kung wala ka sa Lord at mahinang klaseng lalaki ka, talagang manginginig ka na Kasi yung mata niya nanlilisik. Ba't mo ako nilalapitan? Anong kailangan mo sa akin? Sabi ko, wala naman ka ako. Gusto lang kitang maging kaibigan. Naibihan ko po siya. Sabi ko, asawa ko kako ni Ningning. Yung pinsan ko. Sabi ko, yung pinakamagandang babae sa buong mundo. So, pinipilit ko po siyang pangitiin. Hindi siya ngumingiti. Nakbayan ko po siya. Actually, hindi mo siya pwede akbayan kasi talagang papatayin ka niya Kasi murderer siya. Laging may baril na dala. Kaya lang, yung presence ng Lord, hindi niya ma-resist. Kahit gaano karami yung demonyo sa katawan ng tao, pag si Kristong sama sa iyo, dala-dala mo lahat ng mga demonyo na yung prose niyan. So, hinihiran ko po siya sa Lord. Marami po yung luhasan mga mata ko. Sabi ko, tumingin ka sa akin. Laking lalaki. Kaya ko, tumingin ka sa akin. Sabi niya, kaya ko, mahal ka ni Jesus. Miyak po siya. Parang batang maliit. Kada salita ko, mahal ka ni Jesus, nag-weeping po siya, umiiyak, nagpapalaw, parang batang maliit. Alam niyo, ang solusyon sa taong puno ng galit at gustong pumatay, isa lang, pag-ibig ni Jesus.
Pinatanggap ko po siya sa Lord. Umiyak po siya ng gusto. Pinag-pray ko po siya at niyakap ko. Ayaw niya akong bitawan. Ganun lang po kasimple, murderer. Kahit sariling ama, ay hindi niya nirerespeto. Walang kinakatakutang tao. Grabe po yung bandage, sobrang lalim. Sa maiksing sandali, binago ni Jesus.